Nandito na ang ika-4 na Tagalog recap natin mula sa Pirates of the Caribbean film series na ang On Stranger Tides. Ito ay isang thriller adventure action movie na pinalabas noong 2011. Kamusta na kayo mga Juan? Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating astig na Tagalog film recap. Isang gabi sa karagatan ng Spain ay napansin ng mga mangingisda na may bangkay ng tao na napasama sa lambat nila, ngunit biglang bumangon ito. Nagmadaling dinala ng 2 mangingisda ang naghihingalong lalaki sa Spanish Royal Palace at hinarap kay King Ferdinand. Binigay nito sa hari ang logbook na galing raw kay Ponce de Leon at pinaliwanag ng mga mangingisda na kinuwento raw sa kanila ng lalaki na dati itong crew ng barko ni Ponce de Leon 200 taon na ang nakakalipas upang hanapin ang Fountain of Youth. Ang assistant naman ni King Ferdinand na si Spaniard ay agad na inatasan niya na hanapin ang fountain. Sa sunod na eksena sa London, England ay ginanap ang trial para sa notorious na pirata na si Captain Jack Sparrow, ngunit inakala nilang ito ay si Joshami Gibbs. Kalaunan ay pumasok sa trial court si Captain Jack na nakadisguise na isang Justice Smith. Kahit nais ng karamihan na bitayin si Gibbs ay agad na hinusgahan ni Jack ang lalaki ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ay tinanggal ng bida ang suot niya at sinakay ang kaibigan sa wagon na ang binayaran niyang kotsero ay isa ring pirata. Dito sinabi ni Gibbs kay Jack na sa Captain's Daughter pub ng London ay may isang impostor niya na nagre-recruit ng mga crew para sa barko nito. Napag-usapan pa nila ang tungkol sa paghahanap ng bida sa Fountain of Youth gamit ang navigational map, pero tinigil na niya raw hanapin ito. Subalit maya-maya pagbaba ng wagon ay labis na nagulat ang dalawa na makitang pinalibutan sila ng mga Royal Guard habang nasa tapat ng St. James Palace. Ang mga ito ay binayaran pala ang kotsero at agad na dinakip nila ang dalawa. Ilang saglit ay hinarap ng mga bantay si Captain Jack kay King George II habang nakagapos ang mga kamay niya. Pinatanggal naman ng hari ang mga posa sa bida at inatasan niya siya na gabayan ang kanyang mga tauhan sa ekspedisyon nila papunta sa Fountain of Youth bago pa sila maunahan ng mga Spanish. Pumayag si Jack kay King George, subalit binunyag nito na ang magiging kapitan ng ekspedisyon ay ang kanyang privateer na si Captain Hector Barbosa. Laking gulat na makita ito ni Jack roon at tinanong kung anong nangyari sa Black Pearl. Pinaliwanag ni Barbosa na lumubog na ang barko na kinaputol pa ng kaliwang paa niya. Nang nagpaplano na ang hari at si Barbosa sa kanilang ekspedisyon ay mabilis na inatake ni Captain Jack ang mga Royal Guard sa paligid. Pagkatapos ay kumapit siya sa lubid upang makasabit sa chandelier at makapunta sa mas mataas na palapag ng palasyo. Nagawa naman niyang makakapit sa mga banderita sa labas at nang pinutol ito ng isang bantay ay bumagsak siya sa napadaang karuwahe. Patuloy na hinabol pa rin si Jack ng mga Royal Guard sa kalsada at nagmadali siyang tumalon sa iba't ibang karuwahe hanggang sa napunta siya sa kalesa na may dalang mga uling. Puwersahang pinatakbo niya ang kalesa at biglang nagliyab ito ng pinagbabaril siya ng mga tauhan ni King George. Kalaunan ay nahulog ang mga nasusunog na uling sa daan at ang mga kabayo ng mga Royal Guard ay hindi nakadaan rito. Hindi nagtagal ay nakakapit si Jack sa signage ng Captain's Daughter pub at nalagpasan na siya ng mga humahabol sa kanya. May isa pang Royal Guard na babaril sa likod ni Jack, pero mabilis na binaril ito ng kanyang ama na si Captain Tig. Uminom silang dalawa sa loob ng pub at nabalitaan raw ni Tig ang planong pagpunta ng anak sa Fountain of Youth. Sinabi niya kay Jack na ang ritual sa fountain ay nangangailangan ng 2 pilak na collies mula sa barko ni Ponce de Leon. Nang nasabi ni Jack na kailangan niya ng barko upang makapunta sa fountain ay tinuro ng ama ang grupo ni na Scrum na nagre-recruit ng mga crew para sa kanilang ship at biglang nawala na siya sa pub. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay nalaman ng bida kay Scrum na ang kanilang kapitan na si Jack Sparrow raw ang nagre-recruit para sa paglalakbay nila. Ngunit ang mga ito ay pinagkamalan siyang impostor at pinagtawanan. Pero nang nakita niya sa di kalayuan ng isang lalaki na may anino na katulad sa suot niya ay nagmadaling pinuntahan niya ito sa storage room ng pub. Agad na nakipaglaban ng espadahan si Captain Jack sa kanyang impostor, ngunit napansin niyang kasing galing niya ito gumamit ng espada at parehong-pareho pa sila ng mga galaw. Gayunpaman ay hindi sumuko ang bida na makipaglaban sa kanyang misteryosong impostor at binigay niya ang buong galing sa pakikipaglaban rito. Pero matapos ang mahabang sagupaan nila ay hindi nagtagal ay napansin ni Jack na ang impostor ay ang dati niyang kasintahan na si Angelica. Subalit biglang sumugod sa storage room ng pub ang napakaraming Royal Guard ni King George. Ang dalawa ay matapang na nakipaglaban sa mga ito habang binubutas nila ang mga bariles ng wine sa paligid.
Pagkatapos ay tumalon sila sa sekretong butas sa sahig at lumangoy papunta sa kabilang parte ng syudad upang makatakas sa mga Royal Guard. Ngunit mabilis na inatake si Jack ng dart na may pangpatulog ng isang tauhan ni Angelica na si Gunner. Samantala si Gibbs ay puwersahang pinapunta ni Barbosa sa execution courtyard. Pagkatapos ay tinakot niya ang lalaki na ibibigti roon kapag wala siyang binigay na kahit anong bagay na makakatulong sa kanila na mahanap ang Fountain of Youth. Nakuha pala ni Gibbs kay Jack ang chart at mabilis na sinunog niya ito gamit ang lampara roon. Pinaliwanag ng lalaki na pinag-aralan niya ang lahat ng ruta at destinasyon sa navigational chart na yon at nagawa na niyang ma-memorize. Dahil rito ay napagdesisyonan ni Barbosa na hindi patayin si Gibbs bagkus ay isasama nila siya sa paglalayag nila. Makalipas ang ilang araw sakay ng HMS Providence ship ay nagsimula na ang kapitan sa kanilang ekspedisyon kasama si Gibbs at ang mga Royal Marines ni Lieutenant Groves. Tiniyak naman ng lalaki kay Barbosa na tama ang tinatahak nilang direksyon at tinuro pa niya ang mga barko ng mga Spanish sa di kalayuan na patungo rin sa lokasyon ng Fountain of Youth. Samantala ang bida ay labis na nagulat na makitang nakasakay na siya sa Queen Anne's Revenge ship ni Captain Blackbeard. Napansin pa niyang 5 araw na siyang nakasakay sa barko na yon habang nagtatrabaho bilang regular na crew. Pinaliwanag naman sa kanya ni Scrum na ang mga ship officer roon ay ginawang zombie ni Blackbeard. Nang nakakita si Jack ng isang lalaki na nakagapo sa poste ng layag ay sinabi ni Scrum na ito ay si Philip na isang religious missionary na nabihag ng kapitan nung ni-raid nila ang barko nito. Nalaman pa ni Jack na ang kanang kamay ng kapitan ay si Angelica at galit na hinarap niya ang babae dahil sa pagpunta nito sa kanya roon. Pinaliwanag ni Angelica na napaniwala niya si Blackbeard na siya ang nawawala nitong anak. Nais niya raw mahanap ang Fountain of Youth dahil sa propesya ng crew ng barko na si Quartermaster na mamamatay si Blackbeard mula sa kamay ng one-legged man o ni Hector Barbosa. Pagsapit ng gabi ay tinipo ni Jack ang karamihan sa mga crew upang magsagawa sila ng mutiny. Dahil hindi sinabi sa kanila na tutungo pala sila sa Fountain of Youth na malamang ay ikamamatay nilang lahat kaya't kailangan nilang makuha ang barko. Kahit pa ni isa sa mga crew ay walang nakakita o nakausap man lang kay Captain Blackbeard ay matapang na umatake silang lahat sa mga zombified crew ng Queen Anne's Revenge. Habang si Jack ay mabilis na nilock si Angelica sa silid nito. Pagkatapos ay tumulong ang bida na makipaglaban sa mga tauhang zombie ni Blackbeard at pinakawalan ang missionary na si Philip sa gapos niya. Si Angelica naman ay nagawang makalabas ng kanyang silid at agad na nakipaglaban ng espadahan sa mga kasamahan ni Jack upang pigilan sila. Pero dahil sa magaling na pangunguna ni Jack sa mga crew at sa patuloy na pakikipaglaban nilang lahat ng buong lakas ay nagawa nilang magapos sina Angelica at ang mga zombified crew ng barko. Subalit agad na natapos ang katagumpayan nila nang biglang lumabas si Captain Blackbeard sa cabin niya at gamit ang kanyang Triton sword ay kinontrol ng kapitan ang mga layag ng Queen Anne's Revenge. Pagkatapos ay kinontrol rin ni Blackbeard ang mga lubid ng ship upang igapos ang lahat ng mga crew na sumali sa mutiny ni Jack. Bilang parusa ay pumili si Blackbeard ng isang miyembro ng mutiny na mamamangka palayo ng barko at mabilis na sinunog niya ito gamit ang Greek fire ng Queen Anne's Revenge. Maya-maya ang kapitan ay puwersahang pinunta si Jack sa kanyang cabin at binunyag niya sa bida na kailangang matunto niya ang Fountain of Youth bago magkatotoo ang propesya ng pagkamatay niya. Sinubukan namang balaan ni Jack ang kapitan na hindi niya anak si Angelica pero hindi siya pinaniwalaan nito at biglang pumasok sa cabin ng babae. Kalaunan ay sinimulang torturin ni Blackbeard ang bida gamit ang ginawa niyang voodoo doll at binantaan siya na tatapusin kung hindi niya sila tutulungan na mahanap ang fountain. Kinabukasan ng gabi ay inaya ni Jack si Angelica na uminom ng alak at sumayaw habang tumutugtog si Scrum ng gitara para sa kanila. Nang nagsimula silang sumayaw ay tinanong ng bida ang babae kung anong nalalaman niya sa ritual ng fountain. Pinaliwanag nito na ang ritual ay nangangailangan ng 2 pilak na kalis ni Ponce de Leon, ng tubig sa Fountain of Youth at ng luha ng isang sirena. Kung sinong makakainom ng kalis na may luha ng sirena ay makukuha ang buhay ng iinom ng kalis na may tubig ng fountain. Dahil sa nalaman ni Jack ay tila nawala na siya ng interes na hanapin ang fountain pero ang babae ay pinasok siya sa cabin ni Blackbeard habang wala roon ang kapitan. Pagkatapos ay pinakita ni Angelica sa bida ang cabinet ni Blackbeard na puno ng mga pinaliit na barko na nasa loob ng mga bote at isa na rito ang Black Pearl. Mabibigay raw ito ng babae sa kanya bilang kabayaran dahil kailangan niyang maligtas ang kapitan mula sa kapahamakan sapagkat siya talaga ang anak niya. Maya-maya ay nakarating ang grupo ni na Blackbeard sa isla ng Whitecap Bay upang humuli ng sirena. Umakyat sila sa lumang lighthouse ng isla at gamit ang makina ng gusali ay pinaliyab nila ang ilaw nito upang mailawan ang mga crew na nakasakay sa bangka. Agad na napansin ng mga ito na ginawa silang pain ng kapitan upang makahuli ng mermaid sa isla.
Si Gunner naman ay pinakanta sina Scrum upang lumapit ang mga sirena sa bangka nila. Hindi nagtagal sa paghihintay ng grupo ay may isang mermaid na lumapit sa kanila at kinanta rin ang kinakanta ni Scrum. Pagkatapos ay naglapitan sa bangka ang maraming sirena at nang sinubukang halikan ng lalaki ang nilalang ay pinakita nito ang tunay na anyo niya. Dito na nagsimulang umatake ang mga mermaid sa grupo ni Scrum upang lunurin sila sa dagat at kainin, pero buong tapang na kinalaban nila ang mga ito. Agad na binutas ng mga sirena ang bangka ng grupo at nagawang mapunta ng mga ito sa ilalim ng dagat ang ilan sa kanila. Ang ibang mga crew naman sa kabilang bangka ay nagpasabog sa tubig ng maraming mga bariles na puno ng mga pulbura, subalit mabilis na inatake rin sila ng mga sirena bago nila mapasabog ang huling bariles. Ilang saglit si Blackbeard ay kinontrol ang barko niya upang atakihin ng Greek fire ang mga nilalang sa dagat, habang ang mga crew sa pangpang ay hinanda ang kanilang mga lambat. Ngunit ang mga mermaid mula sa di kalayuan ay mabilis na hinila isa-isa ang mga tauhan ng kapitan papunta sa ilalim ng dagat. Hindi nagtagal ay mas marami pang sirena ang biglang sumugod sa buong grupo ni Captain Blackbeard, at si Jack ay naisipang tumakbo pabalik sa lighthouse. Pagkatapos ay sinira niya ang tangke ng langis ng makina upang malakas na pasabugin ito at nagmadaling tumalon siya sa dagat. Dahil rito ay agad na lumangoy palayo ng isla ang mga sirena at sina Philip ay nagawang makapunta sa pangpang. Nang may humila sa kanyang sirena ay biglang nabagsakan ito ng mga debris. Agad na sinaksak niya ang buntot ng nilalang bago ito makatakas at mabilis na hinuli ng lambat ng mga tauhan ni Captain Blackbeard ang sirena. Maya-maya sina Barbosa ay nakarating na rin sa Whitecap Bay at napansin nila roon ang mga bangkay ng mga mermaid at ng mga crew ni Blackbeard. Kalaunan ay nakita nilang unti-unting pinapabagsak ng napakaraming sirena ang kanilang Providence ship habang nakasakay rito ang karamihan sa mga crew. Pero si Barbosa ay sinabihan si Gibbs na ituro sa kanila ang sunod na direksyon na tatahakin nila. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad ay nakakuha ang kapitan ng makamandag na palaka at agad na nilagay niya ito sa garapon. Sa kasalukuyan na yon sina Captain Blackbeard ay pumunta sa isang misteryosong isla. Gamit ang kompas ni Jack ay tinahak nila ang kagubatan roon upang hanapin ang barko ni Ponce de Leon, habang dala ni Scrum ang sirena na nilagay nila sa salamin na kahon. Pero kalaunan ay napansin ni Philip na hindi makahinga ang nilalang sa kahon at agad na binuksan niya ito ng bahagya at inipit ang kanyang Biblia. Maya-maya nang nakarating ang grupo sa isang makitid na bangin ay kinuha ni Captain Blackbeard ang kompas ni Jack at sinabihan siya na tumalon roon. Dahil ayaw ni Blackbeard na umikot pa sila upang makalampas sa bangin, tumanggi ang bida sa kapitan, pero si Quartermaster ay siniguradong hindi siya mamamatay nang hinulog nito ang voodoo doll niya, kaya't agad na lumundag na si Jack sa bangin. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang barko ni Ponce de Leon sa kabilang parte ng kagubatan. Ilang saglit ang mga crew ni Blackbeard ay aksidenteng nabasag ang salamin na kahon ng sirena at biglang naging mga paa ang buntot niya. Ngunit nang tinulungan siyang maglakad ni Philip ay hindi niya magawa. Dahil naman kailangan nilang agad na magpatuloy sa paglalakbay ay binuhat na lang ng lalaki ang sirena at pinangalanan niya siyang Serena. Pagsapit ng gabi ay nakarating ang grupo ni Blackbeard sa lugar kung saan pinapaluhan ng mga manlalakbay ang mga nahuli nilang mermaid. Sinabihan niya si Serena na lumuha para sa kanila, pero nagmatigas ito kaya't naisipan niyang torturin na lang ang nilalang upang lumuha. Nang galit na pinigilan si Blackbeard ni Philip ay napansin niyang in love ang lalaki kay Serena at maging ang mermaid ay ganun rin ang nararamdaman para kay Philip. Agad na binantaan niya ang mermaid na papatayin ang lalaki kung hindi siya luluha, subalit nang nagmatigas pa rin ito ay pinapatay ng kapitan kay Quartermaster ang misyonaryo. Dahil naman hindi pa rin lumuha ang mermaid nang makitang nakahandusay sa sahig si Philip ay iniwanan ni Blackbeard ang dalawa sa lugar. Samantala si Jack ay nagawang matagpuan ang barko ni Ponce de Leon at nang pinasok niya ito ay nakita niya sa loob ang kalansay ng kapitan, ngunit nandoon na pala si Captain Barbosa. Ilang saglit ay nakita ng dalawa sa ilalim ng kama ni Ponce de Leon ang kahon ng mga collies. Subalit nang binuksan nila ito ay mga bato na lang ang laman dahil ang mga Spanish ay naunahan na pala sila na makuha ang mga collies roon. Kalaunan ay mula sa mapa na hawak ng kalansay ay nalaman ni Barbosa kung saan sa isla nagtayo ng camp ang mga Spanish. Maya-maya si Philip ay sinaksak lang pala ni Quartermaster ng dart na may pangpatulog at agad na tinulungan niyang kalagan si Serena sa gapos nito. Napaluha ang mermaid sa ginawa ng lalaki para sa kanya, subalit mabilis na kinuha siya ng mga crew ni Blackbeard upang kolektahin ang patak ng luha niya. Pagkatapos ay iniwanan uli nila ang Serena sa lugar ng nakagapos. Sa sunod na eksena sina Jack at Barbosa ay natagpuan na ang camp ng mga Spanish. Kasama naman si Gibbs at ang mga Royal Marines ay napagdesisyonan ng bida na makipagtulungan kina Barbosa upang makuha ang mga collies sa camp.
Agad na sinugod ng palihim ni Barbosa at Jack ang camp at sinabi ng kapitan na ang laso ng makamandag na palaka ay nilagay niya sa kanyang espada, at kung sino mang mahiwa nito ay tiyak na mamamatay sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay magaling na nakuha ng bida ang mga pilak na collie sa table ng tent at nang napansin sila ng mga Spanish crew ay buong lakas na kinalaban ng dalawa ang mga ito. Kalaunan ay nagtagumpay sina Jack at Barbosa na mapatumba ang karamihan sa mga kalaban sa paligid, subalit biglang tinutukan sila ng mga baril ng mas maraming Spanish Marines. Maya-maya nang ginapos ang dalawa sa mga puno ay uminom sila ng alak mula sa kahoy na paa ni Barbosa. Dito na inamin ng kapitan na hindi lumubog ang Black Pearl kundi kinuha sa kanila. Noong inatake sila ni Blackbeard ay walang nagawa ang mga crew ni Barbosa dahil kinontrol ng kalaban ang Black Pearl upang tapusin sila, kaya't napilitan siyang putulin ang kaliwang paa upang makatakas. Binunyag pa ni Barbosa na wala siyang interes sa fountain at ang nais lang niya ay makapaghiganti kay Blackbeard. Ilang saglit si Jack habang nakagapos ay naisipang umakyat sa puno at pagdating sa tuktok ay nakalag na ang tali niya. Pagkatapos ay nagtali siya ng buko at hinagis ito sa kabilang puno upang malakas na makatalon rito. Ang mga Spanish Marines naman ay agad na napansin ng pagtakas na ginagawa ni Jack, pero mabilis na hinarap niya ang mga ito at buong galing na kinalaban hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa niyang magapos silang lahat sa kalapit na puno roon. Samantala si Lieutenant Groves ay nagmadaling tinanggalan ng gapos si Barbosa at si Jack ay natabi pala ang mga collies at agad na umalis na sila sa lugar. Kinaumagahan ay bumalik si Jack kina Captain Blackbeard na ang kasama lang ay si Gibbs at may hilang isang baboy kung saan nila tinali ang mga collies. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa kapitan na ibalik sa kanya ang compass at ibigay ang kalayaan ni Gibbs, kundi ay papakawalan ng lalaki ang baboy at maaaring hindi nila mahuli ito. Agad na sumang-ayon si Blackbeard at binalik sa bida ang kanyang compass at nang inabot ni Gibbs ang mga collies ay binigay ni Jack sa kaibigan ang compass. Maya-maya sa pagpapatuloy ng paghahanap nila sa Fountain of Youth ay napansin ni Jack na may mga umaangat na patak ng hamog malapit sa isang kuweba roon. Nagmadaling pumasok rito ang buong grupo ni na Captain Blackbeard upang hanapin ang fountain, ngunit sa paglalakad nila sa loob ay napunta sila sa dulo ng kuweba na wala ng ibang landas na matatahak. Naisipan naman ni Jack na basahin ang mga kataga na nakaukit sa dalawang collies na Aqua de Vida at ang tubig sa kuweba ay biglang gumapang papunta sa taas. Pagkatapos ay nagpatulong siya kay Scrum na maabot ang tubig sa taas at makikitang iyon pala ang pinto upang makapasok sa kuweba ng Fountain of Youth. Kalaunan ay pumasok na rin sa kuweba si Captain Blackbeard at si Angelica pati na ang lahat ng mga crew nila. Pero biglang pumasok rin roon si Captain Barbosa at ang mga Royal Marines niya upang dakpin si Blackbeard at ang kanyang mga tauhan. Buong tapang na nakipagsagupaan si Barbosa kina Blackbeard dahil alam niyang malayo sa kuweba ang Queen Anne's revenge ship nito. Ang kalaban naman ay inatasan ng mga crew niya na walang awang tapusin ang mga tauhan ni Barbosa. Samantala si Jack ay nakipag-ispadahan kina Angelica at Scrum upang makuha sa kanila ang luha. Si Philip naman ay nagawang mahiwas sa tiyan ng isang kalaban at nagmadali siyang tumakbo palabas ng Fountain of Youth upang puntahan si Serena at kalagan ng gapos. Pero mabilis na sumisid ito sa ilalim ng tubig. Ilang saglit sa patuloy na pakikipaglaban ni Captain Barbosa kay Captain Blackbeard ay nagtagumpay itong mapabagsak siya. Pero biglang dumating rin sa kuweba ng Fountain of Youth ang napakaraming mga Spanish Marines na pinangungunahan ni Spaniard at agad na pinalibutan nila ang buong lugar. Puwersahang pinakuha ng leader ang dalawang collies kay Angelica, tinapakan niya ang mga ito at hinulog sa kalapit na lawa dahil Diyos lang raw ang maaaring makapagbigay ng walang hanggang buhay at hindi ang tubig roon. Pagkatapos ay sinabihan ng Spaniard ang mga tauhan niya na wasakin at pabagsakin ang buong templo ng Fountain of Youth sa kuweba. Ilang saglit ay mabilis na hiniwa ni Barbosa ang kamay ni Blackbeard at galit na sinaksak pa ito sa dibdib. Si Angelica naman ay nagmadaling hinugot ang espadang may laso ni Barbosa, subalit nahiwa rin ito ang palad niya. Samantala sina Quartermaster at Gunner ay matapang na nakipaglaban sa mga Spanish Marines, subalit biglang nabagsakan silang dalawa ng malaking poste ng templo. Kalaunan ay kinuha ni Captain Barbosa ang Triton Sword ni Blackbeard pati na ang barko nito at agad na sumunod sa kanya ang grupo ni na Scrum. Pagkatapos ay umalis na sa kuweba ang Spaniard at ang mga tauhan niya. Si Jack naman ay hinanap sa lawa ang mga collies upang maligtas si Angelica mula sa kamandag at ilang saglit ang mga ito ay inabot ni Serena sa kanya. Nagmadaling nilagyan ng bida ang mga collies ng tubig mula sa fountain at ang isa ay hinaluan niya ng luha ng mermaid. Pinainom niya sa babae ang collies na may luha, subalit agad na ininom ito ni Blackbeard at si Angelica na napagdesisyon ng isakripisyo ang sariling buhay upang maligtas ang ama ay ininom ang collies na may tubig ng fountain. Pero sinabi sa kanila ni Jack na pinagpalit niya ang dalawa at ang nainom ng babae ay ang collies na may luha ni Serena.
Ilang saglit ay gumaling ang sugat ni Angelica at ang tubig ng Fountain of Youth ay biglang pinalibutan ng buong katawan ni Captain Blackbeard. Habang umiikot ng napakabilis ng tubig sa kanya ay nawasak nito ang kanyang katawan hanggang sa bumagsak sa sahig ang kalansay ng kapitan. Sa sunod na eksena si Jack ay dinala si Angelica sa Solidified Beach at binigyan niya ito ng baril na may isang bala. Pagkatapos ay iniwanan niya siya ng mag-isa sa isla. Ilang saglit ay nakipagkita ang bida kay Gibbs at kaya pala niya binigay ang kompas sa lalaki ay upang mahanap niya kung saan nakadaong ang barko ni Blackbeard. Nang sa gayon ay makuha niya roon ang bote na naglalaman ng Black Pearl at ang lahat ng mga bote na naglalaman ng iba't ibang barko ng mga pirata. Sa kasalukuyan na yun si Captain Barbossa ay nakasakay na sa Queen Anne's Revenge at gamit ang Triton Sword ay kinontrol niya ang mga tali at layag ng barko. Sinabihan naman niya sina Scrum na maglalayag sila papunta sa Tortuga. Samantala si Serena ay bumalik kay Philip at dahil sa malaking sugat na natamo nito ay hinalikan niya siya at sinisid sa ilalim ng tubig upang mapagaling ang sugat ng lalaki. Sa post-credit scene ay biglang nakita ni Angelica sa pangpang ang voodoo doll ni Jack at naisipan niyang gamitin ito laban sa bida. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.